Tay, ano ba talaga ang nangyari? Saan kayo pumunta ni Kuya Nardo? Tay naman, sagutin yung tanong ko. Saan ho kayo pumunta at paanong nawala si Kuya Nardo? Alvin, huwag mo nang pilitin magsalita ang tatay mo. Nakikita mo naman ang kondisyon niya. Wala na siya sa tamang pag-iisip. Pero Nay, si tatay lang po ang makakasagot kung bakit nawala si Kuya Nardo. Siya lang ang nakakaalam sa mga nangyari. Oo nga, siya ang saksi. Pero nakikita mo naman 'di ba? Kahit ang mga pulis, hindi kayang paniwalaan ang sinasabi niya. Baliw na ang tatay mo. Kaya paano niya masasagot ang tanong mo? Tanggapin na lang natin na hindi na babalik ang kuya mo. Wala na siya. Hindi siya nawawala. Andito siya. Nasa paligid lang natin siya. Tay, parang awa niyo na po. Alalahanin mo kung anong nangyari. Nasaan si Kuya Nardo? Bakit mo siya nawawala? Hindi siya nawawala. Kinuha siya. Kinuha nino? Sinakay siya sa gintong barko. Tapos sumunod ako sa kanila. Kinuha nila si Nardo. Kinuha nila si Nardo. Sinong sila, Tay? Mga engkanto. Story time. O si Alvin, tubong Samar. Pero matagal ako nanirahan sa Maynila dahil doon ako nakahanap ng trabaho. 26 years old na ako noon nang mawala si Kuya Nardo. Nung una, hindi pa sinasabi sa akin ni nanay kasi sanay naman daw siyang nawawala si kuya ng halos isang buwan at umuwi rin naman kasi to. Pero isang araw ay umalis si kuya at isinama ang tatay namin. Mga ngaso daw sila sa gubat tapos kukuha na rin ng mga halamang gamot. Albularyo kasi ang kuya ko pero wala sa angkan namin ang pagiging albularyo. May nakilala lang siyang matandang lalaki na nagturo sa kanya ng mga nalalaman niya sa panggagamot hanggang umabot ng isang buwan mahigit na hindi pa rin umuwi si kuya at tatay. Si nanay naman ay kampante lang kasi kasama naman daw ni tatay si kuya. Pero isang araw ay may dumating na mga pulis sa bahay at hinatid nila si tatay. Natagpuan daw nila si tatay na paggala-gala sa Gandara. Payat na payat, nanlilimahid sa dumi at tinubuan na ng mga bigote at balbas. Hindi na rin siya makausap ng maayos dahil laging tulala tapos biglang tatawa hanggang sa magwawala sa galit. Ang teorya ng mga pulis ay baka napalaban sila tatay sa mababangis na hayop sa gubat tapos si tatay lang daw ang nakaligtas. Maaaring nabaliw daw siya dahil sa trauma at sa sobrang gutom na rin. Hinanap nila si Kuya Nardo sa gubat pero kahit anong bakas niya ay wala silang nakita. Tol, marami na tayong napagtanungan tungkol sa kuya mo. Lahat na ng kamag-anak niyo, mga kapitbahay natin, pati mga pulis, hindi nila matukoy kung nasan ang kuya mo. Hindi kaya totoo ang sinasabi ng tatay mo? Baka nasa biringan si Kuya Nardo? Bugoy naman. Hindi na tayo mga bata para maniwala sa mga urban legend na ganyan. Grabe ka naman. Tumira ka lang na matagal sa Manila. Kinakalimutan mo na ang paniniwala dito sa atin. Eh di ba nga, nung mga bata pa tayo, pangarap nating makapasok sa biringan. Hindi ko naman kinakalimutan yun. Saka bata pa tayo nun. Hanggang ngayon ba maniniwala ka pa rin sa ganyan? Sa tanda mong yan, hindi mo pa alam kung alin ang totoo sa hindi. Pero tatay mo na mismo nagsabi. Sumakay sila sa magarang barko, tapos nakarating sila sa mayamang syudad. Malalaki ang building. Eh anong tawag mo dun? Hindi ba biringan yon? Bugoy, baka nakakalimutan mo. Wala nga sa tamang pag-iisip ang tatay. Kaya paano mo paniniwalaan ang lahat ng sinasabi niya? Hay, ewan ko sa'yo tol. Sige nga, lahat ng pinagtanungan mo, may nakuha ka bang sagot sa kanila? Di ba wala? Tatay mo lang ang nakakasagot ng mga tanong mo. Kaya bahala ka nga dyan kung paniniwalaan mo hindi. Ewan ko ba tol, naguguluhan na ako. Hindi ko na alam ang gagawin ko. Ni hindi ko nga alam kung saan ako magsisimulang hanapin si kuya. Eh di magsimula tayo doon sa lugar na pinuntahan ng tatay at kuya mo. Pumunta tayo ng Gandara. Tayo? Sigurado ka? Sasamahan mo ako? Hanip ka naman tol. Ano pa ba itong ginagawa ko ngayon? Di ba sinasamahan na kita? Saka, baka ito na yung katuparan ng pangarap natin noon. Na mapatunayan kung may biringan ba talaga o wala. Sige tol, salamat. Hindi ko kasi talaga pwedeng baliwalain na lang ang pagkawala ni Kuya Nardo. Alam mo namang dalawa lang kami magkapatid. Tapos si nanay, gabi-gabi na lang umiiyak sa pag-aalala. Kahit man lang sana malaman namin kung anong nangyari sa kanya para magkaroon kami ng peace of mind. Hanip sa peace of mind. Pero pera biro, kung gusto mo talagang malaman kung anong nangyari, di tara na. Tuklasin natin ang nakatagong hiwaga ng biringan. Ang lalim nun na. Sabing pera biro Tumatawa ka pa talaga dyan. Ganyan pa talaga ako sobrang nakakatawa. Sorry na agad. Hindi ko napigilan Tara na, magtanong-tanong pa tayo dun sa ali. Nung bata ako, naniniwala rin talaga ako sa kwento tungkol sa biringan.
Bihira tong pag-usapan sa lugar namin kasi ayaw ng mga matatanda. Kapag binabanggit namin to noon ay pinapagalitan nila kami dahil baka magambala daw namin sila. Pero minsan ay hindi talaga maiwasang pag-usapan ng tungkol dito, lalo na tuwing may mga taong nawawala. Pero halos pabulong lang dahil sa takot na baka makagambala kami ng mga engkanto na hindi namin nakikita. Pero simula nang tumira ako sa syudad ay nagbago na ang pananaw ko sa buhay. Ayoko nang maniwala sa mga bagay na hindi ako sigurado kung may katotohanan ba o wala. Pero ngayong nawawala si Kuya Nardo, wala na akong ibang pagkakapitan pa kundi ang maniwala sa mga ganito. Kaya kahit ano ay gagawin ko, mahanap ko lang siya dahil siya lang naman ang nag-iisa kong kapatid. Kahit papasukin ng isang mundo na hindi ko alam kung nag-i-exist ba, ay gagawin ko na. Anak, huwag ka nang tumuloy sa pupuntahan mo. Alam mo namang delikado. Nay, gagawin ko po to para kay Kuya Nardo at para na rin kay tatay. Baka makahanap din ako ng gamot sa kalagayan niya. Ayoko maging baliw siya habang buhay. Paano kung matulad ka sa kuya mo o kaya sa tatay mo? Ayoko mawalan pa ng isang anak, Alvin. Baka hindi ko nakayanin pa. Mababaliw na rin ako pag nawala ka pa. Nay naman, hindi ko naman pababayaan ang sarili ko. Pangako po, babalik ko sa inyo ng buo at matino ang pag-iisip. Gusto ko lang talagang malaman ko ano nangyari kay kuya. Ayaw niyo po bang mahanap ko siya? Gusto siyempre, pero baka kunin ka rin nila. O kaya baka mabaliw ka rin katulad ng tatay mo. Hindi ko na alam ang gagawin pag nangyari yun. Nay, hindi pa nga natin alam kung totoo ba ang biringan na yan eh. Anong malay natin? Baka nasa bundok lang si kuya at kailangan niya ng tulong natin. Hindi ka na ba talaga papapigil? Buo na po ang desisyon ko, Nay. Saka, sa Gandara lang naman po ako pupunta. Hindi naman po sa biringan. Pero ang mga pulis ngayon walang nagawa. Alam ko po yun, Nay. Pero please, hayaan niyo po ako na gawin to. May magawa man lang ako para kay kuya. Sabi nila, kapag nakita mo ang biringan, huwag kang kakain ng itim na pagkain nila. Tapos kapag alam mong mapapahamak ka, umuwi ka na lang dito. Maliwanag ba, Alvin? Opo, Nay. Pangako. Huwag po kayo maglala, Chang. Ako pong bahala kay Alvin. Bugoy, siguraduhin mong mag-iingat kayo at makakauwi pa kayo rito. Opo, Chang. Akong bahala. Bumiyahe kami ni Bugoy papunta sa Gandara dahil sa lugar na to huling pumunta sila kuya at tatay bago sila nawala. Isang buwan bago nahanap si tatay at halos isang buwan na rin ang paghahanap namin kay kuya. Ang sabi ni nanay ay pabalik-balik naman sa Gandara si kuya dahil madaming mga halamang gamot doon. Ang huling balik ni kuya sa Gandara ay noong magkasama sila ni tatay. Pagkatapos nito ay hindi na siya nakita pa. Mabuti na lang pinayagan din ako ni nanay gawin to. Kaya naman ang araw ding to ay bumiyahe na kami ni Bugoy papunta sa Gandara. Pagdating namin dito ay nagtanong-tanong kami sa mga residente sa pag-aasang may makakapagturo kung nasaan si Kuya Nardo. Baka po nakita niyo ang kuya ko o baka nakikilala niyo po to. Ito po ang picture niya. Nardo po ang pangalan niya. Nako, sa dami ng dumadayo dito. Ay, hindi ko na matandaan ang mga mukha nila. Yung daan po papunta sa Biringan, alam po ba niyo? Walang ganyang lugar dito. Sa iba na lang kayo magtanong. Teka bay! Sandali! Bakit mo ba naman kasi tinanong ang tungkol sa Biringan? Tol, nung hindi ka pa nakauwi sa atin ay marami nang nagpupunta dito para ipagtanong ang kuya mo. Pero walang nakakilala sa kanya. Kaya bakit hindi na lang natin ipagtanong ang lokasyon ng Biringan? Para hindi tayo nagsasayang ng oras. Pero nakita mo naman yung reaksyon ng lalaki, di ba? Parang nawirduhan sa atin eh. Bigla na lang tuloy umalis. Nawirduhan ba o natakot? Baka natakot ka mo. Kasi ayaw na ayaw nilang binabanggit ang tungkol sa Biringan. Ay nako, ako nga rin duda na sa lugar na yan. Hindi ko alam kung paniniwalaan ko hindi ang Biringan na yan. Baka ganun din sila dito. Mas kilala nila ang bayan nila kaysa sa atin, no? Wala kang magagawa kundi maniwala. Kasi huling pag-asa na natin to para mahanap si Kuya Nardo. Kaya di ka na, magtanong na tayo kung nasan ang daan papuntang Biringan. O kung may portal ba rito patagos doon. Alam mo ikaw, lagi mong sinasabi na naniniwala ka sa Biringan. Pero lagi mo rin binabanggit. Mukhang bibig mo no? Yung iba nga halos takot na sabihin ng lugar na yan. Dahil baka kunin sila ng engkanto. Eh di ba nga, pangarap nating mapasok ang lugar na yun. Kaya bakit ako matatakot? Paano kapag nabaliw ka katulad ni tatay? Eh di wag na lang natin pasukin. Kapag nakita natin at napatunayang may Biringan nga, eh di umuwi na tayo. Ang importante, nalaman natin na hindi sinungaling ang tatay mo. Eh para saan pang paghahanap natin kung hindi natin papasukin yun? Eh di para mapatunayan nga na totoo ang Biringan at pati ang sinasabi ng tatay mo. Napakakulit po naman eh. Paulit-ulit. Langya ka naman tol. Nandito tayo para hanapin si Kuya Nardo. Biringan man o siya ang makita natin, ang pinakamisyon natin ay maiuwi si Kuya. Kaya kung magpapakita ang Biringan sa atin, hindi ako magdadalawang isip na pasukin yun. Uy,
Naniniwala na siya bigla sa biringan. Psst! Mga Noy! Hoy! Mga Noy! Nagulat kami pareho ni Bugoy na may sumitsit sa amin. Paglingon namin, ay nakita namin ang isang matandang babae na kinakawayan kami. Nasa gilid siya ng bahay at parang nagtatago. Ale, bakit po? Ano nga ba ang hinahanap nyo? Yung bang hanapan ng nawawala? Opo, hinahanap namin ang sinasabi nilang biringan. Psst! Ano ka ba? Bakit ang lakas ng boses mo? Hinaan mo lang at baka magpakita pa sila. Sino pong sila? Naknang, common sense naman tol. Itatanong mo pa, obvious naman. Eh di mga engkanto. Mas mabuting sa pagsanan kayo maghanap. Dahil mas malapit doon ang lokasyon ng hinahanap nyo. Maraming portal dito sa amin. Pero ang pinakamalapit sa biringan ay ang pagsanghan. Doon natatanaw ang isla nila. Eh bakit po ba kayo bumubulong? Kapag napag-uusapan ang tungkol dyan, ay lalo silang nagpapakita at nangunguha ng tao. Mas mabuting hindi na sila pag-usapan pa para hindi na rin sila magpakita. Kaso naawa naman ako sa kasama mong nawawala ng kapatid. Salamat po, Nay. Kahit paano, alam namin kung saan kami magsisimula. Dumiretso na kami sa bayan para magtanghalian. Matapos namin makakain at makapagpahinga saglit, ay bumiyahin na kami papunta sa pagsanghan. Pagdating namin dito, ay ipinagtanong din namin kung saan ba matatagpuan ang biringan. Pero ayaw makisama ng mga tao sa amin. Ang iba'y umiiwas sumagot at ang iba naman ay sinasabing wag na naming hanapin dahil baka mapahamak lang kami. Ang iba naman sa napagtanungan namin ay hindi naniniwalang totoo ang biringan. Wala yatang patutunguhan itong paghahanap natin. Kita mo, maraming hindi naniniwala sa biringan. Ako pang nahihiya sa pagtatanong mo eh. Grabe ka tol, ikaw na nga itong tinutulungan eh. Saka, nandito na rin lang tayo, eh di tuloy na natin. Kakarating lang natin eh. Susuko ka na kagad? Tapos ang sabi pa nila, nasa gubat daw ang portal. Eh mahahanap ba natin yung kung nandito tayo sa bayan? Hindi nga natin alam kung may hinahanap pa ba tayo. Kung totoo bang nag-i-exist yung biringan na yan. Nagsasayang lang yata tayo ng oras eh. Anong nagsasayang ng oras? Ginagawa natin to para sa kuya mo eh. Oo na. Saan tayo ngayon? Sa gubat ba? Sigurado kang may portal ng biringan doon? Ang kulit. Sinabi na ngang meron daw. Biringan ba kanyo? Nako, huwag niyong hanapin ang nawawala. Kasi kahit kailan, hindi niyo makikita ang ayaw magpakita. Umuwi na lang kayo. Grabe ka naman tatang. Nakakagulat naman ho kayo. Bigla kayong sumusulbot sa likod namin. Buti hindi ko kayo nasapak. Teka, may nalalaman po ba kayo tungkol sa biringan? Wala pang nakakapasok dyan na nakakalabas ng buhay. Kung meron man, siguradong baliw na ang taong yon. Kaya kung ako sa inyo, umuwi na kayo. Huwag nyo nang gambalain ang mga ayaw magpahanap. Tatang, yung tatay at kuya ko po kasi bigla silang nawala ng higit 1 buwan. Pagkatapos nun, yung tatay ko lang yung nakabalik pero wala na siya sa tamang katinuan. Ang kuya ko naman ay nawawala pa rin hanggang sa ngayon. Kung nakabalik ang tatay mo at naging baliw, malamang napatay na ang kuya mo o baka isa na siya sa kanila. Sinasabi ko na sa inyo, iho, umalis na kayo rito. Tatang, hindi ako naniniwala sa biringan pero wala na akong choice. Kahit ang mga pulis ay sumuko na sa paghahanap sa kuya ko, pero gusto ko pa rin siyang hanapin at magbaka sakali na baka totoo nga ang biringan. Tulungan naman po niyo kami. Gusto ko lang pong mahanap ang kuya ko, pati na rin ang luna sa sakit ng tatay ko. Tatang, sige na po, maawa na kayo. Mahirap po mawala ng kaanak nang wala man lang sagot kung bakit sila nawala. Pagbigyan niyo na tong kaibigan ko. Kung talagang mapilit kayo, sumama kayo sa akin. Doon natin pag-usapan yan. Dinala kami ng matanda sa bahay niya. Nakita namin dito ang isang lalaking nakakadena ng mga paa para tong wala sa sarili niya. Iyan ang anak ko. Aksidente ang pagkakatuklas niya sa biringan. Nawala siya ng halos kalahating taon. Nung magbalik siya, ay sobrang dungis at napakapayat niya na. Tapos wala na rin siya sa katinuan. Ang mukhang bibig niya noon ay ang magarang syudad at gintong barko. Gintong barko? Sino naman ang gagawa ng isang gintong barko? Ang sabi nila ay may sumusundo daw ng gintong barko sa mga taong napili nilang imbitahan. Ang barkong yon ay lumilitaw lang kapag gabi. Saan po ba banda lumilitaw ang barko? Malamang sa pantalan. Kaya ang mabuti nating gawin ay abangan natin ang barko sa may pantalan. Saang pantalan? Eh ang dami nun. Yan ang hindi ko alam. Dahil kahit ako, hindi ko pa nakikita ang gintong barko na sinasabi ng anak ko. Sige po tatang, kami na lang po ang maghahanap. Mauna na po kami para hindi kami gabihin sa daan. Mag-iingat kayo. Kung makabalik kayo at mahanap po ang gamot sa tatay mo, sana maalala mo rin ang anak ko. Makakaasa po kayo. Kung may lunas man ako matagpuan, sasabihin ko rin po sa inyo. Naglakad na lang kami ni Bugoy papunta sa munisipyo para magtanong kung saan ang daungan ng mga bangka.
Wala naman kasi kaming makitang tricycle na pumapasada rito. Habang naglalakad kami, ay panay ang kwentuhan namin ni Bugoy. Hanggang sa mapansin na lang namin na wala nang mga bahay sa dinadaanan namin. Teka Bugoy, nasaan na yung mga bahay? Hindi ko alam. Sinusundan lang naman natin yung daan papunta sa munisipyo nila. Kasi doon tayo magtatanong kung saan ang daungan ng mga bangka rito. Naligaw na yata tayo. Pero matandain ako sa lugar eh. Imposible namang maligaw tayo rito. Maglakad-lakad na nga lang tayo. Pucha, kinikilabutan ako sa iyo eh. Pero wala na nga kahit isang bahay rito ah. Yun na nga, hindi pa naman malayo yung paglalakad natin. Pero pati yung bahay ni Tatang hindi ko na matanaw. Saka hindi mo ba napapansin? Ibang-iba na yung lugar na to. Hindi kaya hinigop tayo ng portal? Imposible namang biringan to. Ang sabi nila mayamang syudad yun. Eh ito puro puno lang ang nandito. Tol, hindi lang naman ang biringan ang mahiwaga sa lugar na to. May paniniwala din ang matatanda na marami ang hiwaga sa lugar na to. Minsan ay may mga lugar na bigla na lang sumusulpot pero hindi man parte ng pagsanghan. Teka Bugoy, wala na tayo doon. Ibang lugar na nga to. Tol, huwag ka nga manakot. Kung wala na tayo sa pagsanghan, nasan tayo? Hindi ko na rin alam. Ayoko sanang maniwala sa mga kababalaghan. Pero na mga oras na to, iba na talaga ang pakaramdam ko sa lugar. Iba na kasi ang itsura nito. Naglaho na ang mga bahay. Pati yung arko papasok sa bayan ay wala na rin. Sigurado kasi ako na habang naglalakad kami ni Bugoy ay natatanaw ko pa yon. Pero kumurap lang ako, biglang nagbago ang paligid. Para kaming nasa ibang dimensyon na nito. Kanina pa tayo paikot-ikot dito. Pero parang hindi tayo nakakaalis. Kanina pa kasi natin nadadaanan tong punong to eh. Pansin mo ba? Oo, mukhang napapaglaruan tayo. Baliktarin natin ang mga damit natin. Tapos magpahinga muna tayo saglit. Buti naisip mo yan, Tol. Nakalimutan ko na yung paniniwala na yan eh. Sa nangyayari sa atin ngayon, talagang maaalala ko lahat ng mga bilin ng lola ko noon. Kung sa bagay, buti na lang mapuno rito. Kaya peres ko maski papaano. Kaso, kanina pa ako nauuhaw eh. Sumandal muna kami sa isang malaking puno hanggang sa makaidlip kami. Nagising na lang kami na may tumapik sa balikat namin. Bumungad ang mukha ng isang babaeng nasa 50 ang edad. Blonde ang buhok nito at maputi ang balat. Mukha siyang Amerikana pero wala namang accent ang pagtatagalog niya. Mukhang dayo kayo rito ah. Hapon na kaya ginising ko na kayo. Malapit na kasing dumilim. Naku Ale, salamat at ginising mo po kami. Dayo nga po kami rito. Tapos naliligaw rin po kami. Hindi na namin po mahanap yung daan pabalik. Ale, baka pwede pong makainom sa inyo. Kanina pa po ako nauuhaw eh. Sige, hali kayo. Malapit lang naman ang kubo ko rito. Sumama kami sa babae. Habang naglalakad, ay palingon-lingon kami sa paligid ni Bugoy. Toy, mukhang normal lang naman ang paligid, no? Ewan, andyan pa rin naman ang mga puno eh. Pero may tao naman, kaya baka normal lang ang paligid natin. Ang galing ah, effective pala talaga ang pagbaliktad ng damit. Natanaw namin kagad ang sinasabing kubo ng babae. Maliit lang to, pero sakto na para may masilungan ngayong gabi. Pinatuloy niya kami at binigyan ng maiinom. Wala masyadong gamit sa loob ng kubo. May papag lang at lampara, tapos may maliit na kaldero at pitsil. Mukhang pagod kayo. Total, paggabi na rin. Dito na kayo matulog. Bukas ay ihahatid ko kayo sa sasakayan para hindi na kayo maligaw. Salamat po. Kahit hindi niyo po kami kilala, ay pinatuloy niyo kami dito sa kubo niyo. Hindi ko naman kasi bahay to. Pahingahan lang namin to. May taniman kami ng saging dyan sa labas. May nilagang saging din dyan kung gutom kayo. Eh asan po kayo nakatira? Dyan lang. Malapit din naman dito. Pinasyalan ko lang ang mga tanim ko. Tapos nakita ko kayo. O paano? Padilim na. Aalis na muna ako. Babalikan ko na kayo rito bukas. Sige po. Salamat po Ale. O nga pala. Paalala ko lang. Huwag kayong mag-iingay. Tapos huwag na kayong lalabas ng kubo pag gabi na. Sige po. Sigurado naman pong sa sobrang pagod namin ay mapapasarap po ang tulog namin dito. Pagkaalis ng babae ay sumilip ako sa bintana. Nagtaka pa ako kasi nawala kagad yung babae. Hindi ko na lang binanggit kay Bugoy yung tungkol dito dahil baka naman kung saan lang sumot yung matanda kaya hindi ko na nakita kung saan dumaan yon. Kinain na lang namin ng nilagang saba na iniwan ng babae tapos natulog na kami ni Bugoy. Walang unan at kumot sa kubo pero ayos lang kasi ang importante ay may nasilungan kami. Hanggang sa kalagitnaan ng gabi ay nakarinig ako ng malakas na ingay. Mga sasakyang bumubusina at makina ng mga motor para bang katabi lang namin ng National Highway. Naisip ko nga nito na baka naman malapit lang dito ang daanan at hindi namin mahanap-hanap yun kanina ay dahil naiengkanto kami. Hindi ko na lang to pinansin dahil antok na rin ako. Hoy, Tol! Gising! Bakit ba? Tumingin ka sa bintana para makita mo. Madilim pa sa labas. Matulog ka muna dyan, Bugoy. Bumangon ka na. Ang ingay ng paligid. Parang ang daming sasakyan.
Baka sa kalsada lang yun. Putya, masasapok na talaga kita eh. Tingnan mo kasi sa bintana yung isla. Ang liwanag. Baka yun na yung biringan. Dahil sa sinabi ni Bugoy, nagising ang diwa ko. Bumangon ako at sabay kaming tumingin sa bintana. Namangha ako sa nakita ko dahil nagliliwanag ang islang natatanaw namin mula sa kubo. At parang doon ang gagaling ang mga ingay ng sasakyan na naririnig namin. Saka parang ang lapit-lapit lang din ng isa sa amin. Sa sobrang liwanag nga nito ay naaaninag namin ang malalaki at magagandang building. May tore pa to na punong-puno ng ilaw. Tingin mo tol, yan na kaya ang tinatawag nilang biringan? Mukhang yan na nga, Bugoy. Hoy, teka, saan ka pupunta? Sa likod ng kubo malapit sa dagat. Baka doon dumadaong ang gintong barko na sinasabi ni Tatang kanina. Teka, huwag mong sabihing sasakay ka kapag dumating yung barko. Ano pang silbi na nandito tayo kung hindi natin gagawin yun? Hoy, teka, sandali, sasama ako. Lumabas kami ng kubo at naglakad patungo sa gilid ng dagat. Mula dito ay natatanaw pa rin namin ang liwanag ng isla. Manghang-mangha kami ni Bugoy sa sobrang ganda ng isla. Ilang minuto rin kaming nakatayo rito para abangan ng barko. Pero walang dumating. Bakit walang gintong barko? Di ba ang sabi nga ni Tatang, sinusundo lang daw nito yung mga naimbitahan. Hindi naman tayo imbitado eh. Akala ko pa naman mapupuntahan ko ng si Kuya Nardo. Pupunta ka talaga sa biringan? Malamang, para mahanap ko si Kuya. Bakit? Ayaw mo na bang tumuloy? Hindi naman sa ganon. Kaso paano kung mabaliw din tayo? O hindi na tayo makauwi? May intindihan ko naman kung ayaw mong sumama eh. Ako na lang ang hahanap sa kanya. Teka, Alvin, tingnan mo yung isla. Nagsimulang mamatay ang mga ilaw sa isla hanggang sa tuluyan na itong dumilim. Nawala na rin ang tunog ng mga sasakyan. Natahimik na ang buong paligid. Kaya bumalik na kami sa kubo para matulog. Pero halos hindi na kami dalawin ng antok dahil sa nasaksihan namin. Hindi ako makapaniwala pero nakita ng dalawang mga mata ko ang paglitaw ng sinasabi nilang biringan. Kinabukasan ay maagang dumating ang babaeng may-ari ng kubo. Sinundo niya kami para hindi na kami maligaw sa daan. Habang naglalakad ay sinabihan niya kaming huwag mag-uusap. Kaya tahimik lang kaming tatlo. Nagmamasid-masid naman ako sa paligid. Wala akong nakikita ang mga bahay maliban sa kubong tinuluyan namin. Ilang saglit lang ay may natatanaw na akong arko. May mga bahay na rin sa bungad. Dumiretso lang kayo at wag muna kayo mag-uusap hanggang sa marating niyo yung mga bahay. Doon po ba? Sige po, maraming salamat po. Natigilan ako ng paglingon ko ay wala na ang babae. Iginala ko ang paningin sa paligid, pati na yung mga pinanggalingan namin. Pero wala nang bakas na natira. Wala ang maraming puno na mistulang gubat. Ang naroon na lang ay isang sementadong kalsada at puro mga bahay. Tol, paanong... Shhh! Halika na! Hinila ko na lang si Bugoy at nagpatuloy kami sa paglalakad. Sinenyasan ko siyang tumahimik hanggang sa makarating kami sa mas madaming mga bahay. Hanggang sa marating namin ulit ang bahay ni Tatang. Kumatok kami sa bahay ni Tatang at pinagbuksan niya naman kami. Kasalukuyang nagwawala yung anak niya nito kaya tinulungan muna namin siyang ikadena to. Bakit pala bumalik kayo? Nakapunta ba kayo sa isla? Tatang, nakita po namin ang isang dulong bahagi ng bayang to. Pero hindi ko po alam kung maniniwala kayo. Naligaw kami kahapon sa gubat. Hindi na namin mahanap ang daan pabalik pero hinatid kami ng isang babae. Pero Tang, nung lumingon ako sa pinanggalingan namin, ay wala na yung babae. Pati yung gubat bigla na rin naglaho. Maraming ganyang pangyayari dito sa amin. Hindi na nga lang namin pinapansin para matigil na ang mga hiwagang nangyayari sa bayang to. Maraming portal na nagkalat papunta sa iba't ibang mundo. Hindi lang sa Biringan, kundi sa madaming mundo ng mga engkanto. Baka napasok nyo ang isa sa mga portal kaya kayo naligaw. Mabuti na lang at nakabalik kayo. Pero mukha naman pong normal na tao yung babae naghatid sa amin palabas. Mukha nga lang Amerikana pero magaling magtagalog eh. Saka pinakain niya kami. Tapos pinatulog pa kami sa kubo niya. Maraming uri ang mga engkanto. May mababait, may masasama at may mapaglaro. May mga nakikisalamuha rin sa atin na parang tao. Katulad ng napuntahan nyo. Kung iisa-isahin natin ang lahat ng hiwagang nangyayari dito, ay baka kulang ang isang araw natin. Grabe, nakakatakot po pala rito. Parang gusto ko na lang umuwi ah. Hindi naman nila kayo aanuhin kung hindi nyo sila gagambalain. Pero kung ganyan nasasadyain yung hanapin ng tirahan nila, hindi ko masasabi kung ano ang kahihinat na ng sasapitin nyo. Tatang, may kilala po ba kayong bangkero na pwedeng maghatid sa amin doon sa isla? Tutuloy pa rin kayo? Naku, hindi na po. Uuwi na lang kami. Di ba Alvin? Uuwi na tayo. Hindi, pakaramdam ko. Malapit na ako kay Kuya Nardo. Malapit ko na siyang makita. Lalo na ngayon na napatunayan kong may biringan talaga. Pero tol naman. Tol, okay lang kung ayaw mo akong samahan. Umuwi ka na. At sabihin mo kay nanay na malapit ko na mahanap si Kuya Nardo. Hindi naman kita pwedeng iwan no? Nangako ko sa nanay mo. Kaya sasama na lang ako. Kaargo pa ng konsensya ko kapag pinabayaan kita. Kung desidido talaga kayo, ihahatid ko kayo sa pantalan. Sinamahan kami ng matandang lalaki sa pantalan.
Nakausap namin ang bangkero na maghahatid sa amin sa isla. Nung unay ayaw niya kaming ihatid dahil delikado raw si islang yon. Pero nagpumilit ako at nag-offer ng mas mataas na bayan. Walang nagawa ang bangkero kundi ihatid kami. Pero bago kami pumalaot ay bumalik muna kami ng bayan at bumili kami ni Bugoy ng isang tent na kasya kaming dalawa. Bala kasi namin mag-overnight sa isla dahil alam namin gabi lang lumilitaw ang biringan. Matapos makabili ng pagkain at mga kailangan namin sa camping ay agad na rin kaming pumalaot. Pagdating namin sa isla ay mahigpit na nagbili ng bangkero na huwag kami magkakalat at mag-iingay rito. Respetuhin daw namin ang kalikasan para respetuhin din kami nito. Bago umalis ang bangkero ay sinabi naming sunduin nila kami bukas ng ganitong oras din. Nang makaalis na to, pinasok na rin namin ang gubat at sa bunga dito kami nagtayo ng tent. Grabe, puro puno ang nandito. Wala man lang kahit isang building. Wala ring kalsada. Hindi naman tayo nananaginip kagabi, di ba? Nakita natin pareho ang itsura ng islang to kagabi. Oo, tama ka. Kaya nga naniniwala na ako, di ba? Tingin mo, magpapakita kaya sa atin ang biringan? Sana, para masagot na rin ang mga tanong ko kung bakit nawawala si kuya. Kinakabahan ako pero nai-excite din ako kung anong mangyayari. Sayang nga lang lobat na ako kagabi. Na-videohan ko sana yung isla. Tara, maglakad-lakad pa tayo. Baka may portal sa paligid at mapaaga ang pagpasok natin sa biringan. Naglakad-lakad kami sa loob ng gubat. Isang normal na gubat lang naman to. Walang kakaiba. Kaya hindi ko sigurado kung ang islang nakita namin ni Bugoy na nagliliwanag at ang islang pinasok namin ay iisa lang. Habang naglalakad ay namulot na rin kami ng mga kahoy para gagamitin pang siga mamayang gabi. Sa pagpupulot ko nga ay hindi ko namamalayang nakaapak ako ng malaking bato at muntik pa ako matumba. Napahawak ako bigla sa malaking punong kahoy. Pagkapit pa lang ng kamay ko sa puno ay parang umikot na ang mundo ko. Agad ako napatras at binitawan ng puno. Napailig pa ako ng ulo ko at bahagyang niyugyug to. Tol, okay ka lang ba? Namumutla ka. Bigla ako nahilo nang hawakan ko yung punong yan. Baka dahil lang sa pagkatumba mo. Nayugyug siguro yung ulo mo. Siguro nga. Halika na, bumalik na tayo sa tent. Mabuti pa nga. Baka may mga ahas pa rito eh. Bumalik na lang kami sa tent. Nag-ihaw si Bugoy ng isang nabili namin kanina sa mga mangingisda. Hinintay naming dumilim bago kami nagsiga ng kahoy. Mga alas 12 din siguro lilitaw ang biringan mamaya, no? Grabe, kinakabahan ako. Baka bigla na lang magbago ang paligid natin. Tapos biglang mapapaligiran na lang tayo ng mga engkanto. Huwag mo nga takutin sarili mo. Wala naman tayong gagawing masama sa mundo nila. Sa kaysa matakot ka, magdasal ka na lang dyan. Kanina pa nga ako nagdadasal na sana magbago pang isip mo eh. Alam mo Bugoy, kung natatakot ka, pwede namang ako na lang ang papasok sa biringan. Ako nang bahala kay nanay kung natatakot ka. Ngayon ka pa nagsabi ng ganyan. Wala naman akong bangka pabalik. Ang sasakyan ko, lalangoy ako papunta doon. Eh di ba tinatanong kita kanina kung talagang gusto mong sumama? Sabi mo oo. Ngayon natatakot ka. Iba naman kasi kanina. Siyempre, malakas ba ang loob ko? Iba na ngayon eh. Nandito na tayo. Eh anumang oras baka lumitaw na ang biringan eh. Hala, di ba ang sabi nila kapag lagi mong binabanggit ay mas lalo silang nagiging agresibo? Ala, oo nga no. Teka, papasok lang ako sa loob ng tent. Tawagin mo na lang ako kapag nasa biri. Basta, tawagin mo na lang ako. Duwag! Maya-maya, pumasok na rin muna ako sa tent namin. Natutulog na si Bugoy na pumasok ako. Hindi naman ako mapakali kasi pinakikiramdaman ko ang paligid. Ayoko matulog at baka malingat ako at hindi ko na magawa ang misyon ko. Kinuha ko ang flashlight sa bag ko at maya't maya tinitignan ng oras sa relo. Nang malapit na mag-alas 12 ay lumabas na ako. Namamatay na ang siga namin pero hindi pa rin lumilitaw ang biringan. Pagsapit ng alauna na madaling araw ay nawawalan na ako ng pag-asa na lilitaw pa to. Inaantok na rin kasi ako tapos nilalamok pa. Napapapikit na ako nang makarinig ako ng kakaibang tunog. Mahina lang siya, parang tunog ng mga sasakyan. Napatayo ko at inilawan ng paligid gamit ng flashlight. Pero wala namang pagbabago sa lugar. Nasa madilim pa rin akong kagubatan. Naglakad-lakad ako para mawala ang antok ko hanggang sa maalala ko yung punong kaninang hinawakan ko. Mabilis ako naglakad papunta doon. Pagdating ko sa puno, tinitigan ko mabuti ang puno. Malaki to kumpara sa mga punong nandito. Sinubukan ko to ulit hawakan at nakaramdam ulit ako ng pagkahilo. Nagtataka man ako pero hinawakan ko to ng matagal at tiniis ang hilo. Naisip ko kasi na baka isa ang punong to sa mga portal papunta sa biringan. Kahit naman kasi hindi na ako naniniwala ay marami na rin ako narinig na mga kwento-kwento tungkol dito. Lalo na dahil taga-Samar din ako. Pagkahawak ko sa puno ay naramdaman ko na naman ang parang umiikot ang mundo ko. Pumikit ako at ramdam na ramdam kong umiikot ang paligid ko. Kaya mas kumapit pa ako lalo sa puno. Ilang saglit lang ay parang hinihigop na sa kung saan ang katawan ko.
Hanggang sa nawalan ako ng malay.